Ito ay talagang matindi at hindi talaga ako nakatulog. Buong magdamag, dumating ang 7 demonyo na iyon at inatake nila ako sa isip. Sinabi ng pangalawang pari, oo, kailangan mong magdasal at mag-ayuno. Sabi niya, kung makakapagdasal ka at mag-aayuno, malalampasan mo ito. Ako ay isang Katolikong ipinanganak. Ipinanganak ako sa Norfolk, Virginia. Nag-aral ako sa mga paaralang Katoliko noong aking mga taon ng paghubog, 2 kahangahangang magulang. Sa kasamaang palad, ang aking ama ay nagkaroon ng kanser. Pumanaw siya, kaya't ito ay isang napakalaking kawalan at talagang napakahirap. At gaya ng sinasabi nila, kapag wala na ang haligi ng tahanan, ang pagpunta sa simbahan ay hindi na nagiging prioridad. Wala na talaga silang ganong halimbawa, wala na silang ganong huwaran. Nang magsimula akong magkolehiyo, mas madalang na akong pumunta sa misa. Naging paminsan-minsan na lang ito, noong panahong iyon din ako nagsimulang maglakbay sa ibang landas, naglalaro ng maraming basketball, nakikilahok sa maraming fitness, at nais lamang na iangat ang aking laro sa mas mataas na antas. Mahilig ako sa nutrisyon at nag-eeksperimento rin sa pag-aayuno na makakatulong. Naghahanap din ako ng tagumpay sa aking mga gawain. Gusto kong magtagumpay at kumita ng mas maraming pera at nagsimula akong magbasa ng maraming libro tungkol sa personal na pag-unlad. Maganda sa simula pero pagkatapos ay patuloy akong nagbasa ng higit pa at higit pa at higit pa na nagdala sa akin sa bagong panahon. At sa totoo lang, hindi ko pa nga alam noon. Ang pagbabasa ng maraming libro ni Deepak Chopra, Wayne Dyer, Marianne Williamson at mga ganong uri ng libro ay nagdadala sa iyo na mas magtuon sa sarili. Alam mo kung dumaranas ka ng maraming pagkabalisa o kahirapan sa iyong buhay. Itinuturo sa paaralang iyon ng pag-iisip na maging mapagkakatiwalaan sa sarili at umasa sa iyong sarili, magtrabaho sa iyong sarili. Sa mga isang paraan, maging parang sarili mong Diyos. Hindi ko ito nakita sa ganong paraan noon, pero doon ako patungo. Lumipas ang ilang taon at nakilala ko si Sita, ang aking asawa, at noong panahong iyon ay malayo na ako sa simbahan. Nagpakasal kami at hindi ito sa simbahan. Ito ay isang sibil na kasal. Okay, at bukod pa riyan, alam ko na siya ay nagkaroon ng naunang kasal at nagdiborsyo. At para sa akin, hindi na iyon mahalaga. At ang mga pakiramdam ng kawalan at pagkabalisa ay lalong lumakas. Ngunit hindi ko talaga mawari kung ano yon. Basta, hindi ko talaga alam kung ano yon. Isang araw habang dinadala ko ang aking mga anak sa paaralan, ibinaba ko sila. Nakikinig ako sa podcast at ang podcast ay tungkol sa paksa ng ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo at ng bagong panahon. At nakinig ako sa taong iyon na nagsasalita tungkol dito at lahat ng pagkakaiba. At pagkatapos ay sinabi ko, sandali lang, kinailangan kong ihinto ang aking sasakyan. At sinabi ko sa sarili ko, nasa maling landas ako. Nasa maling landas ako. Pupunta ako sa impyerno. Hindi ako pumasok sa trabaho. Dumiretso ako sa aking bahay. At itinapon ko ang bawat aklat ng bagong panahon na nasa aking estante. At marami akong mga iyon. Inilagay ko sila sa malaking bariles ng basura at halos napuno ko ito ng mga libro. At habang ginagawa ko yon, itinapon ko ang lahat ng aking mga CD at plaka dahil mahilig akong mangolekta ng mga rock CD at album at namuhay din sa estilong rock and roll. Nagpa-party at mga ganong bagay. Kaya't itinapon ko ang bawat isa sa mga librong iyon. At pagkatapos ay nagpapanik pa rin ako. At talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang isang mabuting kaibigan ko na ngayon ay isang pari. At siya ay naging pari ng mahigit 35 taon. Tinawagan ko siya at ikinuwento ko sa kanya ng maikli kung ano ang nangyayari. At tinanong ko siya, pwede mo ba akong bigyan ng kumpisal sa telepono? At sinabi niya, Luis, hindi ka maaaring mangumpisal sa telepono. Nasasihin ko sa iyo na pumunta sa iyong lokal na parokya at ito ay isang bagay na dapat gawin ng personal. Nagdasal siya para sa akin sa telepono at pinayagan akong umalis. At ginawa ko nga at pumunta ako at sa kung anong dahilan, hindi inaalok ang kumpisal ng gabing iyon.
at kinailangan kong gugulin ang buong araw sa purong pagkabalisa, naghihintay lamang para sa susunod na magagamit na kumpisal. Pumunta ako kinabukasan at sobrang kinakabahan ako habang nakapila para sa kumpisal. Medyo nanginginig at hindi ko talaga alam kung paano o ano ang sasabihin sa pari dahil matagal na mula noong huli kong kumpisal. Kaya nang ako na ang sumunod, inilabas ko ang lahat sa pari. Sinabi ko lang ang lahat mula sa aking puso. Alam mo, sinabi ng pari, mayroon pa bang iba? Mayroon pa bang karagdagan? At parang sinabi ko na lang, hindi ba sapat na yon? At naramdaman ko ang habag ng pari. Halos naramdaman ko na parang niyayakap niya ako habang ipinagdarasal niya ako at pinapatawad sa aking mga kasalanan. Umalis ako doon na parang may lubos na bumalot sa akin. Ito ay isang napakalakas na pakiramdam. Pumunta ako sa aking kotse at nanatili lang sa loob ng kotse ng mga 5 minuto at ang tanging nagawa ko ay umiyak. Umiyak lang ako at ilabas ito. At ako ay naging emosyonal mag-isa. Talagang iniisip na nasayang ko ang lahat ng mga tao na iyon. At ito ay isang pakiramdam ng pagkakasala. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ko rin, wow, ngayon ay may bago akong simula. At ito ang simula ng isang bagay na kakaiba at bago. Naramdaman ko ang kapayapaan at sobrang ginhawa. Kinabukasan, medyo iba na ang pakiramdam. Alam mo ba ang talata sa Mateo? Sa tingin ko ay Mateo 12. Na kapag naalis mo ang isang demonyo, bigla na lang darating ang 7 pa, mas mabagsik pa. Oh, dumating nga sila. Dumating ang 7 demonyo at inatake nila ako sa isip. Ito ay matindi at hindi ako nakatulog buong gabi. At pagkatapos ay kailangan kong pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-concentrate. Hindi ko talaga magawa ang anumang tunay na produktibo sa aking trabaho. Nagpatuloy ito ng ilang araw at talagang nagsimula akong mag-alala dahil hindi ko pa talaga naranasan ang anumang uri ng problema sa pag-iisip o kahit na ang ideya ng pagpunta sa isang psychologist o therapist o anumang katulad nito. Ako ay parang hindi. Ngunit talagang narating ko ang puntong iyon na pakiramdam ko ay talagang masama ang mga bagay at ito ay puro panghihina ng loob lamang. Yung mga nararamdaman at iniisip ko ay, hey Luis, tapos ka na pare, tapos na ang buhay mo. Wala nang pangalawang pagkakataon para sa'yo. Sinira mo na, lumaki ka bilang Katoliko, nagkaroon ka ng pinakakamanghamanghang mga magulang, nag-aral ka sa mga paaralang Katoliko, nasa iyo na ang lahat pero pinili mong tahakin ang ibang landas at ngayon ay huli na at sa totoo lang, naisip ko iyon, talagang naisip ko. May mga pumasok na kaisipan sa aking isipan na kailangan kong gumawa ng mas maraming kumpisal. At pumunta ako sa simbahan kinabukasan at ginawa ko ang isa pang kumpisal. At sa aking pagkagulat sinabi ng pari, kailangan mong itama ang iyong kasal. Mayroon kang hindi wastong kasal. Ito ay lubos na ikinagulat ko. Napakalayo ko na sa simbahan na hindi ko na lang talaga napansin. Hindi ko talaga. Yun, sinabi niya, pumunta ka sa diakono, tutulungan at gagabayan ka ng diakono sa prosesong ito. Ito ang pinakamagandang bagay. Ito ay sa tingin ko mahaba, na proseso ng 2 taon. Akala ko iyon ang pinakamahabang 2 taon na naranasan ko. Ngunit marami kaming natutunan, lumago kami ng husto sa espiritual na aspeto. Ito talaga ang pinakamagandang nangyari sa amin. Habang nangyayari ito, nahihirapan pa rin akong matulog. At binigyan ako ng aking asawa ng isang video sa YouTube. Ipinadala niya ito sa akin sa aking telepono, kaya sinimulan kong panoorin ito. Ito ay isang video tungkol sa kwento ng patotoo ni Father Donald Calloway. Hindi ko pa siya narinig noon, kaya nagsimula akong makinig sa kanya at talagang nagulat ako sa lahat ng pagkakatulad namin ni Father Calloway, kaya talagang nakinig ako dahil doon. Ibig kong sabihin, dati siyang nakatira sa Norfolk, Virginia. Mahilig siya sa surfing. Mahilig din siya sa rock music. Nung mas bata pa siya, nagkaroon siya ng napaka-promiskuwosong pamumuhay. At naisip ko sa sarili ko, wow, kung ang taong iyon ay kayang baguhin ang kanyang buhay at maging pari at maging isang napakahalagang pari pa nga, kaya ko rin.
Sa tingin ko, kaya ko itong gawin mag-isa. Kinuha ko ang librong tinatawag na Confessions ni St. Augustine at nagbigay din ito sa akin ng kaunting inspirasyon dahil nabasa ko na nagkaroon siya ng mga problema sa laman at namuhay ng napaka-promiskuosong pamumuhay hanggang sa nagkaroon siya ng pagbabagong loob. Sinimulan kong basahin ang mga librong iyon at pagkatapos ay naging interesado rin ako sa sinasabi ni Father Calloway tungkol sa mahal na Birheng Maria. Kaya nag-Google ako tungkol kay Maria. May ilang mga video na lumabas, nagsimula akong manood. Yung mga video ay nagaganap dito sa St. Teresa Catholic Church. Nakita ko ang likuran at nakilala ko ang lahat ng mga gusali at sa loob ng simbahan at lahat ng bagay. At may isang lalaki na nagsasalita tungkol sa mahal na Birheng Maria at kung paano makilahok. Kaya't pinakinggan ko ito at pinanood ang lahat. At sa mismong sumunod na linggo, nakita ko ang lalaking yon sa simbahan pagkatapos. Siya si Gabe Castillo. Nilapitan ko siya at sinabi ko, napanood ko ang iyong video. Sinabi lang niya sa isang napakamapagkumbabang paraan. Gumagawa ako ng maraming video at iniwan na lang namin ito sa ganoon. At nagsimula akong manood ng mas marami pa niyang mga video para matuto pa tungkol sa Rosario at sa mahal na Birheng Maria. Pag uwi ko, sinabi ko sa mga anak ko, kailangan nating magsimulang magdasal. Sa katunayan, inutos ko ito na gawin nila iyon. At ako ay labis na nahihiya nung gabing yon nang kasama ko sila. At hindi ko alam kung paano magdasal. Hindi ko alam kung paano magdasal ng rosaryo. At isa sa mga anak ko ang nagsabi, Tatay, hayaan mo akong ituro sa iyo. Aba Ginoong Maria, daloy ng grasya at iba pa. At ako ay parang wow, sobrang nagpapasalamat ako. Ang mga taong namamahala, napakahusay ng mga klase ng CCD dito sa St. Teresa na mas alam ito ng mga anak ko kaysa sa akin. Kaya't lumipas pa ang kaunting panahon, ngunit hindi pa rin ako nasa puntong komportable ako. Mayroon pa rin akong pagkabalisa. Paminsan-minsan, hindi pa rin ako makatulog. And kaya may isang simbahan na 3 minuto mula sa aking opisina. Nagpasya ako, sige pumunta ako doon. Gusto kong pumunta sa pang-araw-araw na misa at ang pari sa pagtatapos ng misa ay nagsabi, may sino man ba dito na gustong manatili at ipagdarasal ko kayo? Walang nagtaas ng kamay. At sinabi ko, oo, ako. Kaya pumunta ako sa kanya at may kasama siyang isa pang pare, kaya 2 sila. At sinabi ko sa kanya ng kaunti tungkol sa nangyayari sa buhay ko. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa akin. Ipinagdarasal niya ako. Talagang naramdaman ko ang banal na espiritu at tunay na nakatulong ito sa akin. At habang palabas ako, sinabi ng pangalawang pare, oo, kailangan mong magdasal at mag-ayuno. Sabi niya, kung makakapagdasal ka at kung mag-aayuno ka, malalampasan mo ito. Naalala ko ang pag-aayuno nung bata pa ako, nung ako ay isang atleta. Pero noon, ginawa ko ito para sa ibang dahilan. Noon, ito ay higit pa para lang matulungan akong magkaroon ng mas maraming enerhiya para mag-perform ng mas mahusay at mga ganong bagay. And ko ang pinakamahirap gawin dahil kailangan kong umasa ng lubos sa aking sarili, sa aking sariling determinasyon upang magtagumpay sa pag-aayuno. At napakahirap niyon. Ngayon, ginagawa ko ito at alam mo, iniaalay ko ito sa Panginoon, iniaalay ko ito kay Maria at napakadali na lang. Nakinig ako sa pari na iyon at sinimulan ko itong gawin. Alam mo, susubukan kong pumili ng mga araw kung kailan tanging likido lang ang iinumin ko. Maging ito man ay tubig, kape, marahil isang tsaa at iyon lang. At magpapatuloy ako ng buong araw na ganon. At talagang magpapakumbaba iyon sa iyo. At doon gustong hawakan ka ni na Maria, Jesus at Diyos. Alam ng masama kapag ikaw ay nag-aayuno ay pang unti-unti itong nawawala sa iyo. Ang talagang isang magandang pakiramdam ito. Ay maaaring ito ay isang bagay na nagsisimula sa maliit. Maaari kang magkaroon ng isang pagkain sa isang araw o kahit 2. Kahit na nag-aayuno ka para sa mga espiritual na dahilan, magkakaroon din ng magagandang pisikal na benepisyo. Kaya't ginagawa ang intermittent fasting ng ilang beses sa isang linggo, karaniwang 5 araw. Sa 2 natitirang araw, may masarap akong almusal. Ngunit huli kong kain ay alas 8 ng gabi, gigising sa umaga, maaaring uminom ng tubig, tasa ng kape, magpapatuloy hanggang alas 12 ng tanghali.
Mukhang matagal, marahil 15-16 na oras, pero kapag nasanay ka na, hindi naman talaga ito ganon kahirap. Nagiging bahagi ito ng iyong pamumuhay. Ang pag-aayuno ay nagbigay sa akin ng lakas upang kumilos at gumawa ng mga bagay, maging ito man ay ang regular na pangungumpisal. Pagsamba o pagdalo sa misa ng regular, ay unti-unti talagang nagsimulang magbago ang mga bagay. Nakatanggap ako ng maraming biyaya. Lubos akong nagpapasalamat. Ang rosaryo ay naging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay din. Sinasabi ko ito araw-araw. Nagsimulang dumating ang mga biyaya sa akin pagkatapos ng 20 taon sa aking trabaho ng pagsusumikap at pagsubok na maabot ang susunod na antas. So na-promote ako ng ganun na lang. Parang hindi ko naman talaga hinahanap. Basta na lang dumating sa akin. Lalong bumuti ang relasyon ko sa aking asawa. Isa rin sa pinakamahalagang bagay ay natukoy ko para sa aking sarili ang isang panghuling layunin. Isinasabuhay ko ang aking buhay na may layuning makamit ang walang hanggang kaligtasan na makarating sa langit balang araw. Iyon ang pinakahuling layunin. Kaya kapag ginagawa mo ang lahat ng ang mga pang-araw-araw na desisyon, kahit ang layunin ng paggising sa umaga o pagpasok sa paaralan o trabaho, lahat ay dapat may kaugnayan sa pinakahuling layunin. Kapag wala tayong pinakahuling layunin, ang ating buhay ay magulo. Iyon marahil ang isa sa pinakamalaking bagay para sa akin, ang mahanap ang pinakahuling kahulugan ng aking pinagsusumikapan. Talagang magandang pakiramdam din na malaman na ang aking mga anak at asawa ay nasa parehong landas din. Napakahalaga ng panalangin hindi lamang bilang isang unit ng pamilya, kundi bilang isang individual din. At maladang kailangan nating ipanalangin ng ibang tao na nangangailangan ng pagbabago at pagbabalik loob. Lubos akong nagpapasalamat dahil alam ko, para sa akin, ito ay ang aking ina at ang aking asawa. Ang aking ina ay nagdarasal ng rosaryo mula pa noong bata pa ako. Ngayon ay may Alzheimer's at dementia siya, ngunit patuloy pa rin siyang nagdarasal ng rosaryo. At kapag binisita ko siya, sasabihin niya, "Hey, kailangan mong magdasal. Kailangan mong palaging sinasabi, Panginoong Hesukristo, mangyaring samahan mo kami ngayong gabi." Maraming salamat sa inyo. Mary, alam namin na nandito ka sa amin at ginagabayan mo kami. Aba Ginoong Maria, grasya, Panginoon sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen, Ama, sa oras na ito ng banal na Espiritu. Amen. Kapatid ko, salamat sa iyo. Ayos lang tao.